ginawa ni Jesus para sa akin. Palagpakan natin ang isang mga. At sandali ko ang pakinggan namin na isang special number na ibibigay sa atin ang kapatid natin si Brother Dexter Buena. Malagpak po tayo sa Panginoon. Ang awit ko po ay sa kung alam na lang ang sabi ng meeting. Tingnan mo sa atin kung community service namin. Mga kayo para hindi na natin siya.
conversion. So, ito ang prayer. Dalawa, tungkol sa kalusugan, isa tungkol sa pananalapi. Ilan ang may prayer request dito? Dito muna. Pero muna kayo, dito muna. Okay? Nakikita pa kayo ng Diyos? Ito naman, may prayer request. Nakikita rin kayo ng Diyos. Diba? Gain ng Diyos. Okay, tanda po ninyo. Walang magaling na pastor. Kahit na pagaling ng pastor. Pag hindi magaling ang kongregasyon, malabo. Nawaan po natin. Nakukuha po natin. Kailangan good leadership, good followership. Nawaan po natin. Ang isang mabuting pastor, pinapanalangin niya ang kanyang kongregasyon. At ang isang mabuting kongregasyon, ipinapanalangin niya ang kanya mga pastor o pastor. Amen? Sana ako pupunta para sa prayer request ko, para manalangin. Hindi sa inyo. Akala ng iba, ang pastor ay may hotline sa langit, no? Tatungo sa langit. Na wala siyang problema, na madaling-madali lang, ipindot lang siya ng buzzer, sasagot na Diyos. Hindi ganon. Tandaan natin. Kaya, ito ang oras ng pananalangin natin. Tumayo tayo ngayon. Sige po, kantahin natin. Only believe, only believe. Nihilig namin itong meron pinakompon siya. Maghimala ka sa kanya. Pagalingin ko siya. Mula sa pinagmulan, itong kompon siya na ito. Pinadalaman namin siya. Ito anak o Diyos na nagpapadala ng support sa kanyang ina. Salamat sa ganitong anak. Tulungan mo siya na may mapadala na siya sa kanya ang support sa kanya ina. Pinag-pray namin itong pamilya, Panginoon, na tila may problema sa kanilang kalusugan at pamilya sa kanilang leader. Pinag-pray namin at hinihingi ng Diyos na sa panahon ito, magpakahayag ka sa kanila. Ibunin mo sila sa kanilang kalagayan ito at may eksperyensya nila ang iyong pagpapagaling. Hindi lang sila, hindi sila man din nagtaas ng kamay na may karamdaman. Pagalingin mo sila, O Panginoon. Palakasin mo ang kanilang katawan. Bigyan mo sila ng kalusugan. Yung nag-iwan sa bahay, may karamdaman. Pero bigyan mo ng lunas ang kanilang karamdaman. Kung nasa ospital, kung nasa malalayong bansa ng mga mahal sa buhay, dinadalangin namin sila na pagalingin mo sila. O Diyos, dumarating sa amin ang mga suliranin. Ang iba ay mabigat, ang iba ay magaan. Pero lahat ng ito ay pinitiwala namin sa iyo. Ayaw namin magtiwala sa aming kalakasan at sa aming magagawa. Kaya gumawa ka sa aming buhay. Akayin mo ang bawat isa sa lunas kanilang problema. Tulungan mo, O Diyos, yung mga nagkakaroon ng kagigilan, nagkakaroon ng delay, ang support nila galing sa mga mahal nila sa buhay. Gawin mo huwag silang maglumihan,
Huwag matukso ng mga utang ng alalaking tubo, O Diyos, kundi magtiwala sa iyo, pagkat di mo sila pababayaan. Ikaw, Panginoon, yung mga walang trabaho hanggang ngayon, inaalala namin sila sa iyo. Tulungan mo sila sa kanilang pag-aaral. Gawin mo, O Diyos, na maamit nila, ma-attract nila yung mga employer at ma-attract din ang employer sa kanila at bigyan sila ng trabaho. Pinag-pray namin yung mga nagtatrabaho sa abroad, yung naroon sa Middle East, itong narito sa Asia, Panginoon, yung naroon sa Europe, yung naroon sa USA, sa Canada, at sa iba't ibang panig ng mundo, O Diyos. Dinadalangin namin ang kalakasan mo ay maging kanila. Alipin mo sila, ilayo mo sila sa panganib, at lalo na sa tukso ng kasamaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sabihin natin, Amen. Makakaupo na po kayo. Okay, kanina, in-announce, pati yung mga 50 na pwede mag-apply sa kanta, ano. At magiging ko si Eleanor ay nagpaplano na magbuo ng choir. Napansin nyo parang iba na sound natin? Napapansin nyo? Naglinis ba kayo tenga? Okay, good. Kasi meron ng parang eh. At probably next week, magkakaroon na yung train na salamin. Nakikita nyo ng dalawa rito bukas, yung dalawa doon bukas. Yun ang magiging door dito sa side at dito sa kabilang side. Ganun din doon sa likod. Pagkatapos niyan, siguro ay bumalik tayo sa Montano. Sa mga kupanyo, ay sa Montano. Matuwa kayo, dapat may tatalong tayo doon, di ba? Kaya babalik tayo paminsan-minsan. Bakit? Kasi lalagyan ng tie yan. Lalagyan na yan ng tie. Okay, so, mag-pray kayo, ha? Gagawin natin ang anong kaya. Hello, nagkaroon dito na maayos na tayo. Malamang mga kapitid tayo kasi nakita ko na yung mga ganito ang construction na walang isame. Walang ang tawag sa singing. Kasi nang iisip ko singing, may nagagawa pa rin na walang singing. Yung Monday ba yun? Nung Monday, ay may pinag-bless sa akin na condominium doon sa Mandaluyong sa tabi ng Meralco Theater. Nung pakyat ako doon sa master's bedroom, sa second, 38 floor yung yung building. Ilan sa inyo gusto nyo tumira sa 38 floor? Para pagkalamig doon. Sabi ko man, nung nag-bless ako ng kanilang condo, kayo magalala. At nasa pagka-may lindol, ang natototas yung sa ilalim. Marami na bubuhay doon sa taas. Ito yung ang talaga nitong condo nito ay around almost 7 million, exact 6,800,000. Pero lang kaprasong parking space, binili yun, 800,000. Napapanganga kayo, no? Ganun na kayo eh. Nung abutin ko yung itaas, abot na abot ko. Tapos nung patuloy ko, kala ko kahoy o board, hindi, konkreto. Pero, hindi halata. Akala ko,
Meron kisame. At yun ang gagawin ng ating architect dito. Ang ating architect, ang bagong architect ay si Willie Cortez. Si Willie Cortez. Si Willie ay bunga ng pagpapastor namin dalawa ni Pastor Medina doon sa Makati. Kami nagpapastor sa Intercontinental Hotel. At nagpa-Bible study kami sa Makati. At ako nagkasal dito na Willie. Siya ang magpapatuloy ng paggawa dito. So, yun ang gusto kong ibalita sa inyo. At medyo maganda-handa tayo. Bibis lang tayo siguro ng mga 2 Sundays. Malalagyan na yan na alam ko, sabi ng iba, doon sa taas, parang sa taas, hindi. Lalagyan ng lona. Pinalangan simba. Ilan ang gusto nun? Ano gagawin niyo sa ano? Pagpanguhol kayo? Baka pagpapaluin mo kayo? Okay. Alas 4 ng maga service? Buti pa nga. Okay. Pag-aaralan natin. Ayaw niya talagang bumalik sa Pintano? Ako, pupunta ron. Ikaw, sama sa akin. Kailangan taga-taas. Ayan. Ikaw, pag-sermon din sa taga-taas. Ako, mag-sermon sa taga-Montano. Okay, tama na muna. Punta na tayo sa salita ng Diyos. Communion Sunday natin ngayon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na majority, halos lahat sa akin, nakaka-unawa ng kahalagahan na pagpapamilya. Kaya, niyak ko kayo, buksan ninyo ang inyong Bibles sa unang Korinto 11. Unang Korinto 11. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. Tignan nyo sabi nito sa verse 4. At nang siya ay ibig sabihin si Jesus ay makapagpasalamat. Ay kanyang pinagputol-putol ang ibig sabihin ng pinaka. At sinabi, ito'y aming katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ganito po. 1 Corinthians 11:24. Ang baba. Ang sabi ko po, itagawin na lang. 24. Talagang ano na. Yung mahabang taong pagpapastor ko ay lumilitaw na yung nagawa nitong perwisyo sa aming pagkatao, sa aming mga katawan, sa pag-iisip. Hindi na talaga ako ganang palisto. Pero hindi pa rin siguro sa awa ng Diyos, maluloko ako. Okay. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ganun din sa verse 25. Hinawakan niya ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang saro nito ay siyang manutiban sa aming dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisino sa pag-alaala
sa akin. So, makalawang ulit, sinasabi ng Panginoon na sa communion, ang sentro ay ang Panginoon. Ito ay pag-alaala sa Kanya. Sa buong Biblia, walang sinasabing alalahanin natin ang Kanyang kapanganakan. Wala po eh. Pero dito, pinaalala niya yung Kanyang kamatayan. Pinaalala niya sa atin, inuutos niya sa atin na huwag natin siya kakalimutan. Alalahanin natin siya. Kaya sa communion, ito ay pagtitipon ng pag-alaala sa Panginoon. Ito'y parang feast, fiesta ng pag-alaala sa Kanya. Ang iba sa inyo, alibay ko, naaamoy nyo na ang fiesta dito sa kapitid. Naaamoy nyo, buti nga, wala na yung pag-amoy nyo sa fiesta. Malabos na sana yan. Pero, ito po ay isang feast, fiesta na hindi natin dapat nakalimutan. Ang communion, ang fiesta ng pag-aalaala sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. O makapangyarihang Diyos, pagpalangin mo itong mensahe na isi-share ko sa mga anak mo. Tulungan natin kami na sa pamamagitan ng mga salitang ito, maging mayaman, very rich ang aming pakikipag-communion sa iyo at sa isa't isa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabi ni Jesus, gawin ninyo ito, dalawang ulit, sa pag-alaala sa akin. Ano ibig sabihin nga? Pinapakita sa atin ni Jesus yung ating proneness na tinatawag sa wikang Ingles. Yung ating pagiging panabagang prone tayo, madali tayo, makalimot. Ngayon, sa iba parang nakaka-tignan ito. Siguro, Pastor, pwede kong makalimutan ang maraming bagay, pero hindi ang Diyos. Hindi rin. Ang tao ay nakakalino sa Diyos. Kadali-dali lang niya makalimot. Prone siya doon. Yun ang tendency ng tao, ang makalimot. Bakit ba sa kasal? Merong wedding ring, di ba? Meron? Para huwag niyong makalimutan na may kasama kayo. Sabi niyo, Pastor, ba't kayo wala yung wedding ring? Kahit na hindi ko nakakalimutan ang asawa ko. Ha? Binigay mo sa akin. Hindi nga eh. Ito naman kasi, susunod yung agad ako eh. Yung ako'y nag-add ng weight, tumaba na dili ko, hindi ko na nasuot, nakuha. Bakit binibigyan ng wedding ring? Bakit inuunan ng litrato? Kasi ang tao ay may tendency na makalimot. Malimutan nila ang mga bagay-bagay. So, ito si Jesus na nakakaalam ng kahinaan natin. Sabi niya, itong communion na ito na binibigay ko sa inyo ay para huwag niyo akong malimutan, para maalala niyo ako. Ang Israel, doon sa Deuteronomy chapter 6, Deuteronomy chapter 6. Ganito ang sabi ng Panginoon. Verse 6.
Ang mga salitang ito na aking inutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Hindi sinasabi sa inyong utak. Sa inyong puso. Pero natural, ang daan patungo sa puso ay sa pamamagitan ng utak. No? At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong baka. Nakita niyo kung gano'ng mahalaga? Ang salita ng Diyos ay tuturo mo sa iyong anak pagka ikaw ay nakaupo sa bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan. Kami ni Nikki ay nagtuturoan ng salita ng Diyos pagka ako nagdadrive. At pagka kumakain siya ng hot bites, walang tingin ang bibig ng kapatanong sa akin. At sabi dito, pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabakaw. Ginagawa mo ba natin yan? Ginagawa ba natin yan? Sabi ni Jesus, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ang isang hindi natin dapat makalimutan tungkol kay Jesus ay ang kanyang teaching, ang kanyang aral. Nakukuha ko natin, ito ay dapat natin huwag kalimutan. Sabi pa rito, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Okay? Pinakatali na pinakatanda sa iyong kamay. Nung nagbibiyahe ako, nag-preach ako sa Amerika. Noong 19punta, 1976, 78, 83, 85, 88, at hanggang sa 2000, gano'n. May bilin sa akin si Ate Venus. Para huwag mong makalimutan, ilalagay ko yung siksik ko dito sa kanan, doon sa kaliwa. Hinanap ko sa kanan ng siksik ko, kala ko nahulog. Pagkita ko sa kaliwa, naalala ko na kung ano yung bilin. Okay dito, patalikan mo ang iyong kamay para huwag mong makalimutan. Gawin natin to. Amen? Kahit magpuma tayong tanga, no? Gawin natin to para maituro natin sa sarili natin at sa sarili ng anak natin ang salita ng Diyos. Tapos pa, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Ako, tuwan-tuwa ako pag nag-drive ako sa Tagaytay na nakakakita ako ng mga verses sa Bible, sa highway. Napansin ba nyo, pagka nag-drive kayo, papunta Tagaytay, natutuwa ako na merong malaking billboard dyan sa, ang tawag dyan, yung papunta sa EDSA, sa Aguinaldo Highway ba yun? Tapos sa drive up and drive, di ko alam kung anong highway yun. Natutuwa ako, mga ilang linggo rin yun, for God so loved the world. Ang iba, mga mali ba English, mali yung verses. Pero natutuwa na ako. Pala, naghihintay lang yun. Kung meron ng magkakaramula, inalis na. Pero nakakatuwa, nakita ko. Sasabi pa rito, verse 10. At mangyayari, pagka ipapasok ka na ng Panginoon Diyos sa lupain na kanyang isulpa sa iyong mga magulang. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo. Wow. Ipapasok sila ng Diyos sa lupain na pinangako sa kanilang nuno. Papasok sila ng Diyos doon. Itong lupain ito, maraming mga syudad na hindi sila ang nag-develop, hindi sila ang nagpatayo. Magiging kanila ito.
Yung itinayo ng iba, ibibigay ng Diyos sa kanila. Tapos, ito na nangyari, no ha? At ang mga bagay na puno ng lahat ng mabubuting bagay na hindi mo pinuno at mga balong ukay na hindi mo hinuman, mga upasan at mga puno ng olibo na hindi mo itinanim. At iyong kahanin at ikaw ay mabubusog. Na-experience namin ito bilang pamilya. Nakatira kami for so many years sa isang apartment. Dito sa apartment na to, pinag-uusip kami ng aking bahay. Kung ano pinagagagawa sa amin. Pagkalulupit, isang araw, isang kapatid natin na nagtatrabaho sa pamilya ito, sabi, Pastor, naghahanap ko yung aking boss na titira. Siya nga, sa bahay. Si Betty. Kasi bulong-bulong ko yun. Sasabihin ko lang si Betty. Sabi ni Betty, Pastor, gusto kong makita. Tinignan ko. Gulat ko. At lote, maliit lang ng 200 metro kwadrado dito. Ganyan din, may bakod. Yung bahay, 7 kwarto. Yung toilet, 3. Yung garahe, covered, parang bahay. At ang maganda, naroon yung puno ng santol. Ang laki-laki. At nagulat ako ng mamuha. Kasi laki ng puno nyo. Hindi naman yung puno maliit. Yung tawag doon? Yung santol na hindi kaya siya sa kalan ko. Na maliliit ang buto. Bakit? Baho. Bangko. Okay. Sa likod, ang start ako. Ano ang start ako? Pamit ng pangalan, ay dito. Ganda sa English eh. Ay dito. Kulay purple. Purple. Ano yun? Ang mansanitas, ang lalaki, talagang planchado, pilano mabuti ang itinanim doon. Ang bayabas, ang tawag nila, mga senyorita, yung maliliit lang ba, na magsinupungo, pinagat mo, ang lupa. Tingnan nyo kayo, ang iba senyor. Ha? O? Ganado. Tapos, merong sweet, merong slide, merong siso. Yung lahat ng sinasabi sa akin ni Kapi at ni Papa at ni Ella. God, di pa tayo sa bahay na ganito kalaki, na may playground kami. Ngayon, ang problema, ang kuba, 2,000. Pinawaran ko. Sabi ko, ha? Noon yun, boy, ano kayo? Wala kayo. Alam ko kayo, ng 2,000. Malaki pa itong pulpit yun. Noon yun, pinawaran ko 500. Binigay sa amin. Ngayon, kasama lahat ang puno. Ako, yung inamin ni Ella at ni Kapi, yung mga bayabas, araw-araw isang timba, natutong magnegosyo. Ang mga anak ko, nakatayo doon sa binibenta yung bayabas. Daanan naman yung mga tao. May natutuwa doon sa mga anak namin na English speaking. Like bayabas is sweet. Mga bata, sweet ito, bilihan na. Sandali lang, ubos.
Sabi ko, magkano kinita nyo? 5 piso. Sabi ko, hindi kayo magbenta. Sabi ng nanay ni Dennis, si Sister Camerino, dalhin nyo lang yan sa tindahan ko, magiging 100 piso yan. Sabi ko, sa mga anak ko, hindi matututo ito mag-negosyo. So, tinuruan ko na pinaghiwa-hiwala yung malalaki. Kung sa maliliit, ganito. Ako, araw-araw, yung mga lalaki lumadaan ko. At sabi sa mga anak ko, ang sarap ng bayabas nyo. Nilalagyan nyo ata ng marijuana. Noon, loko-loko tao sa marijuana. Mga kabataan. Itatawag-tawag lang yung mga bata. Ano sabi niyo? Sabihin niyo sa mga tao, yung bayabas ay may fertilizer. Ang fertilizer, kain ang aso nyo. May dog food pala naman. Kaya sabihin nyo, para tumamis yung kanilang bayabas, lagyan nila ng fertilizer, kain ang aso. Tawa ng tawa yung mga bata. Pero kahit ganon, pabiro, ay bili rin ang bili. Tingnan nyo na, inilagay kami ng Diyos doon. Ilagay kami ng Diyos. Wala kaming kapagod-pagod. Pumasok kami ron. Pero kung siguro pagod ni Betty lang ito, hindi namin doon. Ang problema lang, ang tutol lang, nagmuda crash eh. So bumili ako ng lawn mower. No? At pinuputol to. Yung mga chismoso at mga chismosa kong kapitbahay doon sa dating apartment ba, pumupunta sa amin, dinadaan yung kotse at tinitignan. Tatawagin ko naman, oy, kung ano yun, dito, kahit kayo mayabas. Sabi sa akin, Pastor, swerte kayo. Eh, bakit ko ito kinukwento sa inyo? Aba, nakita ko, yung nandito na kami sa lupang masagana. Nag-iikili ang prayer ng mga anak ko. Oo, kahili na. At saka nagmamadali na. Sabi na, bilis-bilisan natin. Nonood kami ng television. Noon hindi, patay ang television eh. Kasi hirap kami. So, eto, ngayon, ang sabi ng Diyos sa Israel, pagpasok niyo dyan sa bansa yan, pinangako ko sa inyo, ingatan yung mabuti. Pag nakapagtayo na kayo ng bahay, pag kumakain na kayo ng maraming bayabas, tubas at lahat, ingatan yung mabuting huwag makalimutan ang inyong Panginoong Diyos na naglabas sa inyo mula sa Ehipto patungo sa lupang pangakong ito. So, ang tao ay prone sa paglimot. So, eto si Jesus, sabi niya, teka bago yun, kung tayo'y prone sa paglimot, natural sa ating tendency natin ang makalimot, hindi ang Diyos. Lagi niya tayong naaalala. Nakikinig ko ba kayo? Magdali mo sa inyo at tulala pa rin. Ano sasabihin ko sa inyo para huwag kayong maging tulala? Kinalimutan na kayo ng Diyos. Tama kayo. Pero hindi. Ang totoo, nakakalimot tayo. Pero ang Diyos, hindi tayo nalilimutan. Ilang beses na nangyari sa akin. Sa mga ganito, hindi ko nakapag-pray. Hindi na lang, nailagan ko yung sasakyan ko, hindi, bangga ko. Hindi ko nailagan yun. Inilag ako ron ng Diyos, hindi niya ako nakakalimutan. Kahit nakalimutan ko siya. Kaya tandaan natin, kung tayo ay ang tendency natin makalimot sa Diyos, siya ay hindi. Malayo. Ang Diyos, malayo na makalimot. Hindi niya tayo nalilimutan. Tandaan natin yun. So, yun siya, sabi niya, gawin niyo to sa pag-alaala. Hindi kasi yung pinitignan ko sa sapatos ko eh. Nagliligpit ako, nakita ko ito sa sapatos na to. Hindi ata ito sa akin ang
isang military. Looks like a military shoes. Okay. Yan, my shoes. Oo. Okay. Tsaka may brown. Nakikita ko yun. Ha? Oo. Hindi. Hinilayan ko yan. May nakita ko. Nakapasok ko dito. Pinagtatanong ako, bakit ba? Bakit yung mga babaeng ko ikisama ka rin? Napapamit na naman. Ngayon, eto, sabi ni Jesus, gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ano ang dapat nating alalahanin tungkol kay Jesus? What should we not forget, but instead, always remember about Jesus? Imumungkahi ko unang-una, huwag natin kakalimutan yung kanyang buhay. Huwag natin kakalimutan yung kanyang banal na buhay. Pag sinabi itong banal na buhay, hindi ang ibig lang sabihin sinless, hindi, o perfect. Ang ibig sabihin itong holy life niya. Ang buhay niya ay bukod tanging. Walang patulad ang kanyang buhay. Siya lang ang may ganong buhay. At tinatawag itong holy life. A different life. No? Ang buhay niya ito dahil iba at walang patulad. Nung siya narito sa mundo ng kasalanan, ang buhay niya ay spotless. Walang mancha ang buhay niya. Walang kapintasan ang kanyang buhay. Ang buhay ni Jesus ay the greatest at saka the best. At tingnan po ninyo, no? Ang mga greatest, ang mga best dito sa mundo, kadalasan namamarkahan ang buhay nila ng mga defekto, ng mga diferensya. Pero ang buhay ni Jesus ay without blemish. Walang mancha ng anumang kasama ang buhay ni Jesus. Itong nag-celebrate tayo ng Independence Day. Ayun, yung deklarasyon niya ni Aguinaldo, no? At pinapupurihan ng mga nagsalita. Sa pako, sa si General Aguinaldo. First President ba yun? Okay. Pero, eto na po, yung mga nag-aaral ng mga bata na naroon sa atin. Sabi sa akin, yes. Okay. Mrs. Aguinaldo ordered the execution of ano po? Consider Bonifacio sa Lima. Kita nyo, kahit gano'ng kadakila ang buhay ng leader dito sa lupa. Merong defekto, may mancha. Pero humanap kayo ng mancha, defekto sa buhay ni Jesus. Wala! Miski ang mga kaaway niya. Ang sabi, I find no fault in Him. Ang buhay ni Jesus ay spotless. Pag nagpo-communion tayo, inaalala natin ang kanyang life. Amen? Ang buhay niya na walang mancha. Ngayon po, ang mga leader natin ay gano'ng kadakila. May defekto. Pero hindi ang kay Jesus. Ang totoo nga, may mga defekto ang mga leader natin na hanggang maaari gusto natin malimutan eh. Di ba?
ba? Huwag na natin maalala. Pero kay Jesus, there is nothing to forget about the life of Jesus. Agree ba kayo doon? Walang anuman sa buhay ni Kristo na makakabuti pang kalimutan natin. Walang ganon. Maraming mga dakila at malalaking tao na paglipas ng panahon at nabulaglag ang kanilang buhay. Ang mga dakilang tao ito, malalaking tao ito, have grown small. Di ba? Nag-grow sila, they were so big. Akala natin ang laki-laki, pero paglipas ng panahon, nang malantag na ang kasaysayan, ang buhay nila ay lumiit. It became small. Merong mga holy na tao. Mga holy na tao, mga banal na tao. Paglipas ng panahon, nakita, merong questionable sa kanilang karakter. Marami lang pinabasa sa inquiry ng isang cardinal. Supposed to be mga banal na tao, ayun nakatimanda. Dahil sa mishandling ng pera ng Vatican. Kaya makikita natin, people who are big, paglipas ng panahon, lumiliit yung pangalan nila. Yung mga taong akala natin ay banal na banal. May questionable sa kanilang karakter. Maraming mga honorable tao. Ako, bawat tayo ng bawat. Tapos, paglipas ng panahon, nakikita na sila'y dishonorable instead of honorable. Pero hindi si Jesus. Habang lumalawig at lumilipas ang panahon, lalong nagiging maingkad at manimig ang buhay ni Jesus. Amen? Katakot-takot ng siglo ang nagdaan. Ang sinasabi pa rin ay without fault si Jesus. Undefiled si Jesus. Kaya marapat na alalahanin natin ang buhay niya sa communion. Ano ba dapat na alalahanin natin kay Jesus? Hindi lang ang kanyang buhay. Kanina nasabi ko na ang kanyang teaching, ang kanyang aral, ang kanyang turo, ang siya rin tumayo, ang nagturo doon sa bangka, doon sa kabundukan. Ang mga aral niya ay kailanman hindi narinig sa mundo ito. Sabi ni Jesus, mahalin niyo ang inyong kaawa. Yung gumagawa sa inyo ng mabuti, ng masama, gawan niyo ng mabuti. Bigla-bigla ang mga tao. Hindi nila mapaniwalaan, hindi nila narinig yung teaching na yun. Kaya, hindi natin dapat kalimutan ang kanyang life, ang kanyang teaching. Pero sa kabilang dako, hindi din natin dapat makalimutan ang kanyang deeds, ang kanyang mga ginawa, ang kanyang deeds, ang ginawa niya. Nagturo siya hindi lang sa pamamagitan ng salita, nagturo rin siya sa pamamagitan ng kanyang ginagawa. At ang mga gawa ni Jesus ay nagsasalita ng napakalakas na siya'y makapangyarihan. Na nagtataglit siya ng kapangyarihan na hindi kailanman nakita sa tao at dito sa mundo. Sa malakas na alon o sa malalaking alon na malalakas na hangin na nangangatal yung mga alagad na nakasakay sa isang maliit na bangka. Nag-isip nila si Jesus, ay tumayo si Jesus at sinasang kamay at sinabi sa kalikasan, sa hangin at sa alon, pumayapa kayo. At pumayapa
ang kalipasan. At napatingin yung mga alagad dito kay Jesus, hindi sila makapaniwala. Ito itong lalaki dito, kumakain, umiinom, nagpupunta sa banyo, naliligo, kasama nila, napapagod. Sabihin sa amin at sa malaking alon, umayapa kayo. Sabi ng mga alagad, what kind of a man is this? Anong uri siyang tao? Ang mga gawa ni Jesus ay gawang makapangyarihan. Alam mo nyo, naranasan ko yan. Inabot kami ni Pastor Divina, 1 o'clock in the morning. Ang tingin ko ba, ang alon, kasi tataas ng bahay, ang lalaki. At ito yung bangka namin. Ito, napulol yung, ang tawag ito, yung outrigger sa Ingles. Kali, patay ako. Basang-basa na ako. Pati kurban ako. Nanggaling kami doon sa Bulalakaw. Sa dulo, sa San Pedro, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Papunta na kami sa papuntang lugar doon. Eh, itong Pastor Divina ito, may pagka-Suisa ito, nakasama ako. Eh, sabi niya, huwag na tayo magpapaga para pagkawin ng paga, doon na tayo. Yung Divina ito, nakakita mo naman, isang bibilis na, no? Nakarutan, sabi sa akin, pinapakin ko, sinili lang namin yung karutan, alam mo, hindi kami hindi ko isang tiglis. Natatalang namin, isang tiglis, yun ang kinakaan namin. Ang mga tao, sawa, suicide ko. Eh, yung aming piloto, yung may-ari ng bangka, pinuno pa yung bangka ng beer. At saka, naglasing. Tumatayo at sinisigawan yung alon. Hoy! Tama na! Sinisigawan ng gano'n, naglasing. Walang mangyari. Pero si Jesus, kalmado, sabi niya, umaya ka kayo. Peace, be still. Sumunod dito. Yung patay na 5 araw na si Lazaro nakalibing. Ang sabi ni Jesus sa patay na to, Lazarus, come forth! Ikaw, Lazarus, lumabas ka dyan. Nabuhay yung patay. Kailangan huwag natin makalimutan ang gawa ng Panginoong Jesus. Amen? Alam mo niyo, ang sabi ng isang nangangaral, kung sinabi lang ni Jesus doon sa libingan, lumabas kayo at hindi pinangadlan si Lazaro. Diyan yung mga patay doon, lahat sa libingan na buhay. Parang ang totoo. Kaya nga tinawag ni Jesus yung pangalan, Lazaro, tiniyak. Pero ang makapangyarihan si Jesus. Ang kanyang deeds ay the greatest. Eh, hindi lang yun eh. Kailangan maalala natin at huwag makalimutan ang kanyang ginawa dito sa lupa. Para lagi natin sabihin sa ating sarili, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Ang ibig sabihin nito, kung ano ginawa niya, ginagawa pa rin niya ngayon. What He did, He can do. Kaya, makakaasa tayo ang mga needs natin, masusupply. Amen? Ang mga prayers natin, matutulog. Ang mga sugat ng ating pagkatao ay papagalingin niya at pinapagaling niya. At ang ating sorrow sa kalungkutan natin. Ang iba sa inyo na narito, kamamatay lang ng inyong ina, kamamatay lang ng inyong ama. Naroon ng sorrow. Pero, pupunasin ni Jesus ang luha sa inyong mata. Tandaan niyo yun. Kaya, huwag natin kakalimutan ang kanyang
gawain, ang kanyang miracles, nagpapatunay yan sa ating omnipotent si Jesus. Makapangyarihan siya sa lahat. Pero sa ilalim ng kailakas niya, makapangyarihan, siya ay gentle. Siya ay tender. Si Jesus, sa ilalim ng gabi siya ang makapangyarihan. Siya ay mahinahon. Siya ay malambing. Sa pangdapat natin, huwag makalimutan, kung kay Jesus ay ang kanyang kamatayan, ito yung tinatawag na culmination, pagwawakas ng kanyang buhay dito. Una ng kanyang pagkamatay doon sa krus, ibinigay sa kanya at sa kanya lamang ang titulo na siya ang Savior. At pagka nagpo-communion tayo, ang communion ito ay inuturo tayo kay Jesus na ating tagapagligtas. Kaya sa communion, inaalala natin siya si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Dinala niya ang ating kalungkutan. Binuhat niya ang ating mga kabiguan. Nasugatan mo siya dahil sa ating pagsalaksak. Nabugbog siya dahil sa ating mga kalikuan. Siya na matwid ang nagdusa at namatay at tayong mga di matwid at mga sananan ay nakalaya. At ginawa niya yon para siya ang ating maging tagapagligtas. Kaya pag nagpo-communion tayo, tama yung ating kinakanta. Lead me to Calvary. Kaya pagka inaalala natin ang kanyang kamatayan at ang kanyang banal na buhay, naaalala natin ang pagiging makasalanan natin. Ang ating sinfulness. Isipin nyo, ano tayo ngayon? Ano tayo ngayon kung hindi namatay si Kristo? Lahat tayo magiging mga makasalanan at patungo sa kapahamakan. Ang kapahamakang ito ay walang hanggan, walang katapusan. Pero dahil siya'y namatay, patungo tayo hindi sa kapahamakan, kundi sa tunay na buhay. Meron tayong pag-asang hindi mamamatay. Finally, sa communion, inaalala rin natin ang kanyang resurrection, ang kanyang ascension. Tandaan natin, si Jesus ay namatay. Pero pagkaraan siya'y mamatay, siya'y nabuhay na maguli mula sa mga patay. Kaya huwag natin kakalimutan yung namatay nating Kristo. Huwag din natin kakalimutan na ang Kristo natin ito ay nagtagumpay sa kamatayan. Kaya ang communion ay pagpapaalala sa atin ng resurrection ni Jesus Christ. The Lord died and the Lord lived again. He is dead, but He is risen. Nang dumating siya dito sa mundo, dumating siyang pagkaaba-aba, pagkababa-baba. Ipinanganak siya sa pinakamaliit na syudad. Ipinanganak siya sa isang pasagsaban. At nang siya'y umalis dito sa mundo nito, pagkababa-baba, namatay siya doon sa krus. Pero salamat sa Diyos, nabuhay siyang maguli. At nabubuhay siyang magpakailanman. Kaya sa communion, inaalala natin yung namatay nating Jesus. Pero inaalala rin natin yung nabuhay nating maguli na si Jesus. Nabuhay siya, exalted siya. Nakaupo siya sa kanan ng Ama. Siya ang ating tagapamagitan sa Diyos at sa Ama. At sa kasalukuyan, i-prepare siya
ng isang bahay, buhay para sa atin. At araw-araw tinitingnan niya tayo habang siya'y naghahari. Nakumpleto niya ang pagkakalubos sa atin. Kaya sa communion, inaalala natin siya till He comes. Inaalala natin siya hanggang sa siya'y bumalik. Napapansin ko na pinapakinggan ko mga preaching sa television. Nagigising ang tao sa mga nangyayari sa mundo. Itong mga nilalagyan nila ng mga bagong pangalan, climate change. Na sabi nila, yung mga yelo, ang bilis na natutunaw na dahil sa heat. At namamangha sila dati pinagtatawanan nila na sinasabi ng Bible, ang earth will melt with a fervent heat. Ang mundo ay mapupugnaw sa pamamagitan ng init. Natatawa sila. Pero ngayon kinakabahan na ang mga eksperto at scientists sa mundo. Sinasabi na magkakaroon ng tagutong. Tinatawanan natin yan ng tao. Dahil makakainvento ang mga scientists, mayroon palang maliit na kasi laki ng vitamins. Pag sinubo mo na, ilinom mo, lalaki doon sa tiyan mo. Mabubusog ka na, parang kumain ng isang kalderong kanin at dalawang kalderong sinigang. Pero alam nila, hindi. Natataranta na sila dahil sa frequency ng lindol. Ngayon, pangkaraniwan na lang ang mga lindol. At ang iba, di ba ko lang bahala na to? Akala ng Japan, kay galing-galing nila. Bakit yun yung nangyari? So, lahat ito ay tumuturo. Sa tinuturo sa amin ng communion, mangyayari ito. Pagka malapit na siya, dumating. Ang immoralidad ay magiging grabe, sabi ng salita ng Diyos. Ngayon, hindi ko malaman kung anong gagawin. Balik, alam mo. Pag may lumapit sa akin, Pastor, gasan mo kami. No? Gasan mo kami. Feel ko sa inyo, ang babae. Nagdabo kami. Nagdabo kami. Kami umilit, nakaupo. Nagdabo kami. Lesbians. Kakasan ito. Hindi. Hindi pa kaya. Pareho na natin, nakasan. Ang bibili ng kasal, hindi man nakakulong pa. Ito siya ng batas. Meron ng isang pastor sa Methodist Church sa California, anak ng pastor. Nag-resign kasi inulubos na sa kanila. Magkakasal na ng bakla sa bakla, tuloy sa tombo. Nag-quit siya. Ayaw niya. Hindi niya ito gawin. So, ang hindi ubra, pinag-uubra ang tao ngayon. Sumusuway sa Diyos. At sabi sa communion, ito'y pag-alala sa Kanya kay Jesus. Till He comes. Akala ko niyo, hindi pa mundo? Malayo. Ang makakapagpakinulang sa mundo ay hindi dalawa o sa Pilipinas, hindi dalawa o tatlong Pinoy na term niya, hindi. Kailangan dumating si Jesus para maayos ang mundo. At ang communion ay nagsasabi sa atin, pabalik sa Jesus. Darating siya ulit. At sabi ng isang mangangaral, siguro ang mga anghel sa langit lalo nasa gate, nasa pintuan na para buksan na pintuan at para kawayan na si Jesus na bumalik dito. So sa communion, tinatanong tayo, handa na tayo. Kaya magbubuhay tayo para kay Jesus.
Talagang kinikilala natin siya. Importante, basta natin ito ng tama. Tayo kukuha tayo ng nalaman. O Diyos, nawa na buka namin ang ilang mga mensahe ng Biblia. Magsalita ko ngayon sa puso ng mga nangarito. Tawagin mo yung mga hindi pa lumalapit sila. Yung mga hindi pa kumikilala na ikaw lang ang karabaligtas. Kapag tayo nakikot, nakikit, kapag tayo mag-union, yan ang narito sa sabihin. Pastor, gusto mo mag-union, pero bago yun, gusto mong ilalan, inalin, na kailangan ko si Jesus, kailangan patawarin niya ako sa aking mga pagsalit, sa aking kasalanan. Hindi ko pa siya tinatanggap bilang aking tagapagligtas. So, Pastor, pag-pray mo. Meron po narito ng pagkas ng mga kamay. Tapos, pag-pray ko po kayo, kayo magdadala. Meron po ba may batang narito? Tatanggapin niyo si Jesus. Bilang niyo ang tagapagligtas. Hindi niyo pa nagagawa ito. Dahil siya kayo ang ipadalangin dahil siya ang inyong pangako. Okay? Kaya kailangan makita ko. Okay? God bless you. Doon sa riyan. Meron pa po ba? Meron pa dito sa right side, sa left side. O Diyos, pagigit mo po ng isang Diyos na nagpapakaya kailangan niya si Jesus. Panginoon Jesus, pumasok ka sa kanyang buhay. Mula sa sandali ito, mula ngayon, matandaan niya ang araw ito at huwag niyang makakalimutan. Ang Sunday na ito, na siya ay nakipag-isa kay Jesus Christ. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. I-prepare na tayo sa pagbunya, lalapit na mga answers. As we breathe this out, we worship you. As
Pagkain mo ang aming pasasalamat dahil sa iyong pagkakatubos sa amin sa lahat ng aming kasama. Sa pagbabago mo sa aming mga buhay at sa ginagawa mo patuloy na pagbabago ng aming buhay. Maraming salamat sa iyo. Salamat na sinulat mo ang aming mga pangalan doon sa aklat ng buhay sa sandalan. Ngayon po, panalin mo kami muli para nalang magkasama sa iyong katawan at sa iyong lupa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang siya'y makapagpasalamat yung kanyang ginawa. Pagkatapos na sinabi mo, kunin ninyo ito. Kainin ninyo ito ang aking katawan. Kainin namin ngayon. Hinawakan din niya sa akin. Tapos sinabi niya ang sa aking Lord, siya ang bagong iba sa aking lugar. Inumigil ng lahat sa pagkakaala sa inuming buhay. Salamat sa iyo. Purihin ka, iwal na pihin ka, purihin ang Diyos, kami ng Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pagkaligin mo ang alis ang Panginoon, Panginoon. Gawin mo na ang bisa ng pagkakabugbog, pagkakalatay sa iyong katawan. Nasabi mo sa pamamagitan ng may nagsigaling kami, tumalagi mo na yun sa bawat isa na may karamdaman na namin ko. Ito ang aming bilangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Merong mag-asawa mga kapatid tayo galing sila sa England. Galing sila rito. Kaya ay talakad na sila. Ang ibig sabihin, mapunta na sila sa England. So tatawagin natin si Manny at saka si Chad. Pinakayin. Bukod sa asawa ko siya, Esko. Alam mo natin, sa Panginoon, para sa Amos. Ito, dito dati, dito real. Ito ay Amos. It is, Salamat po ng sa Diyos sa inyo pong mga manalangin na po namin kasama po kami sa inyong mga panalangin. Sasabihin ko po sa inyo yung trabaho ko. Ang katumas ko dito ay para pong caregiver. Healthcare po ang tawag doon, healthcare assistant sa ospital ng trabaho ko. Marami pong experience, pwede po tayo masipasa mo ba sa building, kailangan po maging na tayo. Ano po yung patnubayan, gabay ng Panginoon, nakakagilid po tayo. At ang ministry naman po na doon ay tumutugtog po ako sa praise and worship team. Tumutugtog po ako ng basic. Salamat po sa Panginoon dahil yun po yung talagang nais namin na makapagiging po sa Panginoon kahit po sa lugar ko. Makapagiging po kaya tumutugtog po ako sa praise and worship team po sa ang church po namin ay Ebenezer Church po yung home church po namin sa England. At salamat po sa Diyos at yung po international church, marami pong klase ng tao, mga lahi, mga India, Pakistan, Bangladesh, marami po. At
majority po doon ay Pilipino, kaya po nakatutog ako sa place dahil Pilipino po yung pinaka-lead sa Praises Worship Team. At salamat po sa Panginoon. At maraming dapat ako sa lahat. At iluto po na lang ng minamahal sa akin. Okay. Praise the Lord. Ikaw naman, Sister Janet. Pakisabi sa akin. Ako naman po yung purihin ng Panginoon at pinapasalamatan na sa kabila ng pinagdaanan ko hindi naman niya ako bilang nurse. Hindi ko po akalain kung babalikan ko yung pinagdaanan ko sa nabala. Hindi ko po akalain yung nurse ako sa ibang bansa na katulad ng UK. So, ako po yung nasa special area, yung tinatawag na hemodialysis service. Okay. Sharing mo dialysis nurse sa kanila. Balita ang capacity. Pwede mo yung sa skills. Yan po, pero nag-start ako as nursing assistant before. Pero gawa ako sa maraming pagsubok bago nakakuha ng parang license. Okay. Yung adaptation course, kumuha ko ng din ng PIN number para makapagtrabaho as a nurse. Okay. Sa church naman po, isa po sa tagabilang ng pera. Tagabilang po ng pera. Hindi po ako treasurer. Kasama na ako sa tagabilang ng Right. mga pinagasti sa church. Sa kanila. Then, ayun, meron po itong tinatawag na parang Bible study, pero ang tawag nila Connect Group. So, pag lagi po po doon gusto ko may group, Connect Group. Okay. Okay. Natinig ko. British na kayo eh. Yeah. Ako 10 years na this coming October sa England. Alam niyo po, hindi ko akalain talaga yung plano ng Panginoon ay ganun lang, makarating ako doon, makapagtrabaho, makapag-ipon, para magkaroon ng bahay. Pero may mas maganda pa, naging British citizen kami. So, bilang British citizen, may access po kami kahit saan pumuntang bansa. Kaya po ako nakarating ng Amerika. Pero nung po akong bago nag-nurse na ako dito, ang gusto ko talagang puntahan ay Amerika. Ngayon, hindi pala yun ang plano ng Panginoon. Padaanin kundi magtrabaho ko sa England. At ang pagpunta ko sa Amerika ay visiting lang, hindi ko kung ganda. So, maganda yung plano, yung desire ng heart mo na makita ang Amerika, hindi pala as worker, kundi visitors na. So, yun ang maganda sa Panginoon, ino-honor niya yung desire ng heart natin. Praise God po. So, ibig sabihin, hindi siya kinakailangan mo ng visa sa maraming bansa sa buong mundo. Yeah. Hindi na kailangan kasi British citizens sila. Yeah. Kaya ayos na ayos. Ang hindi lang sila makakapasok na kailangan ng visa ay doon sa langit. Pero nakuha na nila yung visa nila. Yeah. Tinanggap nila si Jesus. That's the good thing. Kasi yun, hindi ko mamaya yung Panginoon niya na pag-iwanan na kayo. Hindi. Doon nagkakatano. Baka nyo, doon. Dahil doon walang hanggan. May visa na ba kayo? Papunta sa langit? Okay. Okay. Sabihin lang niyo sa akin kung kailan ko sasabihin sa inyo. Lupa sa lupa. Okay, hindi biro ko kayo. Kaya pa rin ang gutom kayo. Sabihin niyo ang ilang encouragement ang mga mayroon natin. Lalo yung mga kabataan. Okay. Ako siguro yung isi-share yung kasi siguro haba pero Sige, kahit 3 oras. kasi po nung maliit ako tumako kami sa sobrang hirap eh. Siguro hindi nyo po alam dahil hindi ko ito connections na yun. Talagang kasi siya kung kakapatid. Siya. Pastor, dumaan ako sa nagtinda kami sa palengke. Ewan ko kung kilala niyo ako. Nagtinda kami ng puto bumbong. Ako, high school pa lang ako nung time na yun. Kasi yung unang
Yun, panganay na siya. Tatay ni Ruth Joy. Panganay ka? Panganay. Panganay si Brother Fernando. Sige. Then, lumaki po ako hanggang college, nagtitinda po kami sa palengke. Papasok ako sa duty. Pupunta ako sa palengke, uuwi ako or mag-7 para pumasok. Ganun po yung buhay namin. Gigilin, gagawa ng suman. Hindi po biro. Minsan dumaan ako sa point na may isang subject yung bread, yung bumaksak ako dahil sa hirap. Dahil wala akong time na mag-aral sa bahay dahil puno ng trabaho. Dahil nag-asawa na ibang kapatid ko, sa kami nag-iiman, ako yung panganay. So, dahil siguro sa kailangan, ginawa nila yung escape yung mag-asawa. Pero, nandun po yung plano ng Panginoon na maganda eh. Sabi ko na, nag-audition ako eh. Nag-audition ako na, ayoko maging tindera. Ayoko na mahirap. Hindi biro kasi yung kahirapan na tinanas ko. Naglalaban. Siyempre wala naman, hindi naman kami mayaman. So, nung time na kaya ako po nakapag-aral ng nursing dahil ang father ko ay veterano, pastor. So, itinry ko sa mga kapatid kong nauna para makapag-aral sila. Pero hindi ko alam bakit hindi nangyari na magamit nila yun. So, nung dumating sa akin, tinry nila. So, sabi ko, gusto ko talaga mag-aral. Kasi walang mangyayari, hindi ako mag-aaral. Sabi ko naman. So, in short, natapos po ako ng nursing. Nagtrabaho ko sa San Juan de Dios. Talaga yung plano ng Panginoon, nandiyan eh. Kasi, tinrain ako as a staff, as in charge. Di ba ako in charge? Head ng isang department. Nung wala pa ako sa Panginoon. Pero na-realize ko yun nung dumating ako sa Saudi, kaya pala gawin yung training ko, dahil gagawin ko rin yun sa ibang bansa na maging head ng isang unit. So, nung nakakilala ko, bumalik ako dito sa Saudi, nung nakakilala ko, doon ko nakita ang ganda-ganda ng plano ng Panginoon sa isang sumusunod sa Kanya. Kaya sabi ko nga, alam mo yung mga kabataan ngayon, sasabihin na nahihirapan kayo, maaaring sa tuition lang eh, hindi physically. Minsan dahil kinakapos yung magulang mo sa tuition. Ako nga nung busy mo eh, dahil kung silent talaga, pumapasok na. Kaya nga dyan lang ako sa St. Joseph. Hindi ko minamaliit, pero sabi ko nung nag-apply na ako sa San Juan de Dios dahil St. Joseph ako, ang priority nilang staff na kukunin na yung UST. Hindi talo ako doon. Tapos ang grade ko, hindi naman ganun kagaling eh. Dahil na pumasa na. Even sa board exam, take 2 ako. Sige, take 3. Ano yung break record? So, binalikan ko yun. Binalikan ko yung mga pinagdaanan ko yun. Tingnan nyo kung gaano kabuti ang Panginoon na hindi hadlang itong mga ito. Hindi hadlang. Hindi naging hadlang. At hindi ko akalain na magtatrabaho din ako sa isang Great Britain. Na alam niyo, hindi kayo yung mga genius na estudyante nung kayo nag-student. Pero tingnan niyo yung strength, yung wisdom na bibigay ng Panginoon. Dahil naman sa isang special area. Diba? Sabi ko nga, alam niyo, pag inabalik ko ngayon, iiyak ako sa Panginoon na napakabuti mo Panginoon sa akin. Dahil hindi mo talaga, yung plano mo, napakaganda. Kaya huwag kayong malulungkot kung kayo dumadaan sa ganung sitwasyon. At even yung mga nanay, kahit nagpupungan nga yung nanay ko sa akin, sige lang, kasi ayoko ng ganitong buhay. Kumbaga, ayoko ng ganitong buhay yung pinagdaanan ko. Kaya sana matutunan
sa time ko, dahil lang maganda na sa akin. Pero may plano pa rin maganda ang Panginoon. Kaya sabi ko, ang plano ko laging best. Sabi ko nga, kahit saan, kaya I thank God also for my husband. Kaya isang paalala ko sa iyo na ang pinili ng kasama sa buhay is God-fearing man, prayerful man. Kaya, pakinggan niyo yan. Mga Kasi ang isang God-fearing, malayo sa mga bisyo. At ang isang prayerful man naman, kahit ano lang ang narating niya, pag siya marunong manalangin, kaya siya i-bless ng Panginoon. Diba? Hindi siya nakatapos ng college, pero nakarating siya sa UK. Ginamit ako para nakarating siya doon. So, I'm blessed sa kanya. yes. Pakinggan niyo ha. Glory. Kaya mga babae, mag-aasama kayo ng God. Fearing. Oh. At prayerful. Pag hindi marunong manalangin tayo, May basa sa face. Ba't ka mag-aasawa sa kaya po yun. Sa akin yan. Hindi yun. Kailangan talagang God. Hearing. Pati yung mga lalaki. Ha? Mga lalaki mo, ginata natin. Parang may sumasakit ang ulo ko pagka may problema na kayo. Mag-aasawa rin kayo na woman feeling. Okay? God feeling woman. Ibig sabihin. Okay? Kaya Joshua ka. Hindi ba kayo bahay sa ila? hindi ko siguro plano. Hindi niyo plano. Kung di kayo, nasa pag-auli na ngayon dito, ibenta niyo. Diba? If God's will. Okay, hindi nyo lang sila, pero hindi sabihin. Okay? Thank you. Okay na natin. Ano yung kanta natin sa paalis? Okay, God be with you. Isang tinalang ko, since nag-umpisa kami na kakilala sa Panginoon, ang una ko si Mel. Si Mel. Tapos, alam niyo po, ang territory, kung bakit ng Lord, ng Panginoon, halos bukong siya na anak, halos dalawang nagkasal, dalawang plus yung mga pamangkin ko. Ganun po kabuti ang Panginoon. Hindi lang material blessing, kundi spiritual blessings ang binigay sa akin na pinaranasan ng Panginoon. Kaya hindi maganda na talaga magpatuloy. No matter what, kaya gumaan sa dito ko. Kaya dapat patuloy sa akin yan. Yeah, Hindi lang na tinalaman na dapat hindi magpa-worsen sa inyo. Hindi magpa-weekend, magpahina sa inyo. Hindi lalo magpapiway dahil ang ginawa nila. Okay? Okay? Eh, bagay mo ba makakakuha ka ng isawa ng ako para kay Ben? ang Panginoon ko magbibigay. Kasi kaya, niisa sa Panginoon ko siya. Okay. Minsan kailangan tulungan din natin ang hindi mo lang. Okay, mga kalag, Grace. Sabi ko, Okay. Pag-iway na natin sila. Ingat kami ng paano kamay sa O Diyos, salamat po. Hindi namin
sila sa inyong kamay. Ingatan mo sila sa pagkabit sa inyong lahat. Tulungan mo sila patuloy na maging pagpapala doon sa church sa ilan na ginagawa nila. At Panginoon, ingatan mo ang kanilang pamilya dito, ang kanilang mother, ang mga kapatid, ang mga pamangkin, pati yung nasa labas ng bansa sa pangalan ni Jesus. Ganun din po, Diyos, ang mga kapatid, pastor, limani po sa White Ribbon na lugar ng Pilipinas. Pagpalain mo yung pastor na yun ang nagpalagay sa kanya at nagdala sa kanya ng pakilala sa Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Pastor. Here with me. See you next year. Ang laki ng kamay ni Manny. Mayroon ako, sasaktan ako. Madali na kami ngayon ang power. Bago yun, di ba pinagpipray natin si Leslie? Okay, narito si Leslie. Leslie, ayun siya. Ayun siya. Ayun si Les. Meron siyang brain na Diyos. Saan si brother, si Kuya? Yun. Oh, alam mo yan, iiyak eh. Parang bubukan dito sa iiyak eh. Yung nervous eh. Mas malusog ka ngayon kaysa kung pumunta kita sa hospital eh. O yun, nakita niyo ha? Di ba kayo natutuwa? Ha? Pray ng Diyos. Diba sabi natin, when siya teenager, inoferahan siya. Binuhay siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, huwag ka mag-aasawa. Pag-ibig pumasok, nag-asawa, sabi ng doktor, pwede ka ma-discussion dyan, kaya huwag ka na magkakaanak. Nagkaanak. Ito, nagdagan ka. Ito ako, pagka ganyan yung nagdaan ako, baka magkakataklo, tama na. Pero hindi ko encourage. Tapos ito, para kung nang iyak yung mama, yung asawa, nakakit siya. Tinanong kayo, magagawa kaya ulit ng Diyos? Iligtas at buhayin si Leslie. Diba sabi natin, amen? Okay, hindi kayo makapaniwala. Diba, no? Purihin ng Diyos. God bless you. Siya mag-pray na tayo. O Diyos, salamat sa iyo sa ginawa mo sa pamilya ng boss natin. Purihin ka. Na nangyari ang isang iba. Tinutunan ko yung mga doktor. At pinuhay yung silas. Kaya tanggapin ko ang aming dahil sa aming offering at ang aming pagpupuri at pagwalaki sa pangalan ni Jesus. Amen. Bless you. Thank you.
kay President at pangarap ko po ito dati kasi bali po nakapasok na po ngayon ako sa PLDT. Okay, sa PLDT siya nakapasok. Eh, yung isang kanalo. Yun po ay President ko sa isang magandang company din na nakapasok si tinatawag niyo pong under sa lalo po sa mga kapatid. Sa Future Electronics po. So under po siya ng marketing department. Isa po siya executive products na Oh, praise the Lord. Si Selma, sa Singapore. Tapos si Jules na ba yan? Ang kanyang kapatid, Dion, tapos, nag-apply siya, nakuha siya sa call center. After 8 months, assistant supervisor na siya. Siguro bago mag-pasok, hindi supervisor niya. So ano po, bakit ko ito pinagdidihin na? Ano mga kapatid, mga bata, mag-aral kayo. Importante yun na nakatapos kayo. Amen? Yung ligaw-ligaw, saka na yung saka na yung ligaw-ligaw. Saka ligaw-ligaw. Siya, mag-aaral ka. Aaral ka. Mag-aaral kayo ng mga bata. Okay? Pagka kailangan kayo tagay sa akin, pag-pray ko kayo, pugulat kayo sa kanya ng Diyos. Kaya mag-aaral kayo. Importante yun. Ikaw, mag-aaral ka? Ito nakalagay. Pastor, Ate Days, pakipray po ang anak ko na working student na wag pong magbago sa sipat niya po sa trabaho at sa pag-aaral. Kasi ngayon ay 4th-year college na to. Ito, isang taon na ito na may sulat mo eh. Parang nag-text ka, matapos niya ang pag-aaral niya. Okay? Purihin ng Diyos, no? Kaya naman ganyan. And then, ganun na lang lagi si church yan, sisipagan niya. Hindi ko babago, sipagan sa pag-aaral. Okay? Ngayon, pero tatayin na kayo. Kapin nyo, benediction, tapos pumunta sa likod. O sa faith, sinasabi kong cake, tignan nyo ng mabuti ang butas na yan kasi makailan mo pa masasaka na yan na sliding door ko at yun nga, pinapatayin mo ito tapos pipitahin. Tutuwa ba kayo? Kaya kayo mga bata, naghihintay ng magandang lugar para ikasal kayo. Tapos, reception, doon sa taas, kaya nalagyan natin ang ilaw yun. Siya kaya nagawin yung benediction. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, niyaya at pag-iligtas ni Jesus, maliwat pangingisama ng Espiritu ng Diyos ay sumayin niyang lahat. Amen.